Hello mga ka-Clover! Naway nasa mabuti po kayong kalagayan ngayon lahat. Ang video po natin ngayon ay about naman po sa 5 hayop o insekto na aksidenteng pumasok sa ating bahay na magbibigay ng swerte. Dahil ang mga creature na to ay siyang pinadala ng makapangyarihan sa lahat para magbigay ng sinyales at nakatakdang panahon para baguhin ang ating buhay sa kahirapan. Gaya ng sinasabi ko lagi sa aking mga video, pamahiin at ng Finsoy expert ang silang nakakaalam ng lahat na dapat nating paniwalaan at sundin upang makamit natin ang katahimikan at kasaganahan sa ating buhay. Kaya ang videong ito ay para lamang sa may mga positibong paniniwala, pananaw na maaring ito ay magdudulot ng magandang kapalaran sa inyong buhay. Number 1, mga itim na langgam. Ang mga itim na langgam ay nagdadala ng swerte sa ating loob ng bahay. Kapag nakakita kayo ng mga itim na langgam na nakatumpok sa isang sulok ng bahay, lalo na sa inyong pintuan, ay huwag na huwag nyong itataboy ang mga ito. Huwag nyo silang galawin. Pabayaan nyo lang sila kasi ilang minuto lang aalis din ang mga iyan, na ang ibig sabihin bakit nandyan sila nagtutumpukan sa loob ng inyong bahay. Dahil ito ay may pahiwatig na ang pamilya sa loob ng bahay ay may darating na swerte na dapat nating tandaan at pasalamatan. Dahil pag nangyari ito na magkaroon ng mga itim na langgam na nakatumpok sa inyong parte ng bahay, ay ngumiti na kayo at tanggapin ng positibo at tanggapin ng buong buo na itong mga langgam na ito ay may dalang swerte sa buhay nyo. Kaya pag may nakita kayong tumpok-tumpok na mga itim na langgam, huwag nyong aalisin ito at baka ang kabaliktaran nito ay malas na kayo mismo ang may kagagawan nito. Number 2, brown na grasshopper or tipaklong. Meron tayong mga karaniwang tipaklong na kulay ay green. Ngunit ang nakasaad sa ating Finsoy, ang kulay brown na tipaklong ay siyang nagdadala ng magandang kapalaran patungo sa ating loob ng tahanan kapag ito'y hindi inaasahang nakapasok sa ating pintuan. Na ang kulay brown na tipaklong ay hindi karaniwan na ating nakikita kung saan-saan lamang sa labas ng ating bahay. Pero may mga iilan na siyang magdadala ng swerte kapag ito'y nakapasok sa ating pintuan, dahil ang kulay brown na tipaklong ay nangangahulugang nagdudulot ng kasaganaan na siyang katulad ng paru-paro na kulay brown na nagbibigay din ng swerte sa atin. Number 3, itlog ng gagamba. Ang itlog ng gagamba ay may dala rin itong swerte. Alam nyo ba ang tinutukoy ko na klase ng gagamba? Yung nakikita natin sa loob ng bahay na malaking gagamba, na minsan nakikita nyo sila na may daladalang itlog. Kapag nakakita kayo ng itlog ng gagamba sa inyong loob ng bahay, kunin nyo yung itlog na ito at buksan nyo. Pasinag nyo sa araw o kaya sa ilaw at makikita nyo yung itlog ng gagamba na iyon na may nakalagay na numero. Pero kapag wala naman kayong nakikita, wala namang ibig sabihin ito. Pero may nakalagay yan na maaaninag nyo na mga numero.
Kaya ang ibig sabihin ng numero na yun ang magdadala ng swerte sa inyo. Halimbawa, nakakita kayo ng number 7 or naaninag nyo na hindi naman siya yung totaling clear na number 7 or kahit anong number, basta mukha siyang number 7. Tandaan nyo iyan at huwag nyong ipagsabi kahit kanino man sa loob ng inyong bahay. At magtaya kayo sa loto. At gagamitin nyo ang isang numero na yan. At yan ang magbibigay ng swerte sa inyo na kayo'y mananalo. O kaya kahit sa anumang gambling. Basta ang gambling na ito ay paminsan-minsan lamang na kapag kayo'y nakakita ng mga palatandaan na magbibigay sa inyo ng swerte, i-grab nyo na po kaagad. At tiyak na may malaking blessing na darating sa buhay nyo. Number 4, brown na paru-paro. Ang mga paru-paro ay pangkaraniwan na nating nakikita yan sa labas ng bahay, lalo na't meron tayong mga flower garden dahil sila ay pumupunta sa ating mga bulaklak para sila'y kumuha ng nectar ng ating bulaklak dahil yan ang kanilang pagkain. At minsan doon rin sila nangingitlog sa ating mga halaman, gaya sa akin dito. Lagi na lang sila nangingitlog sa aking mga halaman at ang itlog na yun nagiging uod, kaya kinakain nila yung mga dahon ng aking mga halaman. Kaya normal lamang na makakita tayo ng mga paru-paro na iba't ibang kulay. Pero may paru-paro na may kulay ito na may ibig sabihin. At ang swerteng paru-paro ay kulay brown na may mga bilog-bilog at dapat ito'y malalaki na makapasok sa inyong bahay. Ganito ang itsura ng maswerteng paru-paro na hindi inaasahang makapasok sa inyong loob ng bahay, na siyang magdadala ng malaking kasaganahan sa inyong buhay. Dahil ang ibig sabihin ng paru-parong ito na may bilog-bilog sa kanyang mga pakpak ay nagsisimbolo ng pera at kasaganahan na siyang kusang pumasok sa inyong loob ng bahay. Kaya kapag kayo'y nakakita ng paru-paro ng kulay brown na may mga bilog-bilog na pumasok sa inyong bahay, matuwa rin kayo. Hayaan nyo lang siya doon kung saan siya gustong dumapo. At dahil ang mga paru-parong iyan ay kusa rin naman silang lalabas, pabayaan nyo lang sila. Basta't ang ibig sabihin noon na pumasok sila sa loob ng inyong bahay ay nagdadala sila ng magandang balita na may paparating na malaking blessings. Panglima, itim na pusa. Swerte ang ibig sabihin ng itim na pusa. Pero maraming nagsasabi na malas naman daw ang itim na pusa. Hindi po totoo yan dahil malaking swerte ang binibigay ng black cat. Dahil ang itim na pusa ay may dalang positive energy dahil sa kanyang anyo ng katapangan, na siya namang kalaban ng negatibong enerhiya. Sa kanyang kulay na animoy nakakatakot, pero kabaliktaran itong kulay na ito ay siyang may dalang swerte ayon sa ating Pinsoy na swerte ito. Kaya naman kapag kayo'y nakakita ng black cat, huwag po kayong mag-isip ng hindi maganda. Sa halip, isipin yung maswerte ang magkaroon ng itim na pusa. Kami nga po may dalawang alagang pusa pero hindi siya black. Kasi po hindi talaga kami nakakakita ng pure black cat. Kasi mahirap po siyang hanapin. Ayaw naman naming magkaroon ng black cat na binibili o kaya'y hinihingi. Dahil ang gusto namin na alagaan ay mga pusang homeless o mga stray cat na wala pong nagmamay-ari nito. Lalo na mga
kitten pa lang sila, mga baby pa. Kaya yung dalawang pusa namin na ito, nakita lang namin ito sa palengke ng gabi, na iyak ng iyak, na basang-basa sa ulan. Kaya pinulot namin ito habang kami napadaan sa palengke ng hating gabing iyon at inuwi namin sa bahay. Itong dalawang pusa namin, puro inadapt namin ito na nasa kalye lamang namin napulot. Oh, ito silang dalawa nung maliit pa lamang sila. Kaya kapag kayo nakakita ng purong itim na pusa, lalo na't nakapasok ng hindi inaasahan or aksidenteng nakapasok sa loob ng inyong bahay, huwag nyo po silang bugawin. Hayaan nyo lang po silang kusang lalabas. O kaya tatawagin nyo, mimingin nyo lang sila at bigyan ng pagkain sa labas. Kapares itong pusang sumusunod sa anak ko na itim, hindi namin pusa yan. Pumupunta lang yan dito, siguro may nagmamay-ari yan. Kaya ang ginagawa namin, pinapakain lang namin palagi yan. Huwag nyo po silang paluin o bugawin kasi para nyo na rin itinaboy ang swerteng dala ng itim na pusang iyon sa loob ng inyong bahay. Kaya kapag oras na may makapasok na itim na pusa sa inyong bahay, asahan nyong magbabago ang inyong buhay. Basta't samahan lang natin ng sipag at tiyaga at panalangin sa Diyos, tiyak na tatagumpay ang ating buhay. Mga ka-Clover, lahat ng mga kasabihang ito ay pawang gabay lamang. Tandaan, ang Diyos pa rin ang siyang makapangyarihan sa lahat ng bagay na narito sa mundo. Kaya kailangan lang nating magsipag, magtiyaga, at ilagay sa isip ang mga positibong kaisipan at paniwalaan ang mga bagay na swerteng darating sa inyong buhay. Kapag ang isip nyo ay laging positibo, asahan nyong ang lahat ay magkakatotoo. Kung naniniwala kayo sa mga kasabihang ito, magwis at ipikit natin ang ating mga mata at taos pusong sabihin ang I claim it.